Masarap ang makipaglaro, lalo na kung pareho kayong magaling ng taong kalaro mo. Pero kapag puso na ang pinag-uusapan ay mahirap itong paglaruan dahil tiyak na iiyak ang taong talo sa dulo. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang maging talunan sa laro ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Dwight na lamang ang itawag nyo sa akin, 33 years old, at isang single na computer engineer. May rason kung bakit ako single hanggang ngayon, Papa Dudut. Ito'y dahil takot ako sa commitment. Hirap na hirap akong makipag-commit sa isang tao dahil naniniwala ako na mauubos lang ang panahon ko rito. Para kasi sa akin, nanakawin lang ng pakikipagrelasyon ang oras ko. Kaya naman mas pinili ko na lamang na huwag maghanap ng kapareha sa buhay ko. Late bloomer po kasi ako, Papa Dudut. Kung kailan ako tumanda na ay saka ko na lang na-enjoy ang pagkabinata ko. Ang mga bagay na dapat ay ginawa ko noong nasa 20s pa lamang ako ay saka ko na lamang nagagawa noong nag-30 na ako. Noon kasing bata-bata pa ako ay wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho ng magtrabaho para sa pamilya ko. Ako po kasi ang tumayong breadwinner ng pamilya namin matapos mamatay ang tatay ko sa aksidente sa motor. Ako ang tumulong kay nanay na pag-aralin ang dalawang nakababatang kapatid ko. At noong makapagtapos sila ay saka na lamang ako nakapag-focus sa sarili ko. Isa pa ay hindi ko magawang makipagrelasyon noon dahil masyado pa akong maraming pinoproblema sa buhay ko. Toxic ang kinalakhan kong pamilya, Papa Dudut. At ayaw ko nang palalain pa ang problema ko sa pamamagitan ng pagkakaroon ng girlfriend, lalo na't isa sa pangunahing nagbibigay ng stress sa akin ay ang bunso kong kapatid na si Elise, Papa Dudut. O Elise, anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pa nakabihis? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala, nag-resign na ako. Ano? Wala ka pang isang buwan doon sa pinapasukan mo ah. Ayoko na dun. Ang swapang ng boss ko. Lagi akong pinipilit mag-overtime, hindi naman dinadagdagan ng sweldo ko. Elise naman, ang daming tao dyan. Hirap na hirap makahanap ng trabaho tapos ikaw, sasayangin mo lang ibinigay sa'yo? Ano magagawa ko kung ayaw ko sa trabahong yun? Ikaw naman nagpumilit sa akin na pumasok doon, diba? Oo, nakiusap ako sa kaibigan ko na i-recommend ka niya sa pinapasukan niya. Kasi ilang buwan ka nang walang trabaho. Mabuti nga kinuha ka nila eh, tapos sasayangin mo lang? Bawal ba magreklamo? Sa bulok yung sistema nila eh. Porket desperada na ako makahanap ng trabaho, aabusuhin na nila ako. Hindi naman pwede yun. Kaysa naman nakatambay ka rito sa bahay. Ano, buhay prinsesa ka na lang. Tagahintay ng grasya. Ang galing mo naman. Maghahanap ako ng sarili kong trabaho. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ha? Kailan pa? Wala ka pa nga napapatunayan eh. Simula pagkabata, sa akin ka na nakaasa. Paano ako maghahanap ng trabaho sa ganyang ugali mo? Bakit? Ginusto ko ba yung tulong mo? Hiningi ko ba yun sa'yo? Tinulungan kita kasi kapatid kita. Kung kapatid mo pala ako, huwag mong isumbat sa akin yung mga naitulong mo. Yan ang mahirap sa'yo eh. Tutulong-tulong ka tapos kapag naghalo na ang balat sa tinalupan, uungkatin mo na yung mga naitulong mo para ano? Para ipamukha sa akin na ikaw yung mas mataas, na ikaw yung mas dominante. Totoo naman eh. Oo, totoo. Pero wala kang karapatang bastusin ang pagkatao ko dahil may kakarampot kang naitulong sa buhay ko. Kakarampot? Pinag-aral kita. Hinanapan kita ng trabaho. Galing sa bulsa ko nagpapakain sa'yo. Saan yung kakarampot doon? Masama ba magsalita? Masama bang punahin ka lalo na kung nakikita ko yung mga pinagpaguran ko na pupunta lang sa wala? Ayan, dyan ka magaling. Ang magbilang. Isama mo na rin sa listahan pati yung pagpalit mo ng diaper ko nung baby pa ako. Yan naman yung gusto mo, di ba? Yung araw-araw ipinapaalala mo sa akin na wala akong narating, na ikaw lang yung magaling. Bakit kasalanan ko? Bakit ako yung mali? Ako yung bumubuhay sa atin pero ako pa yung masama? Sa pamilyang to, ako yung naghahanap buhay. Ako yung nagpapakahirap, nagpapakapagod para mabuhay kayo tapos ano?
Ako yung kontrabida? Hindi ko sinusumbat yung mga bagay na nagawa ko sa'yo. Ang gusto ko lang naman, pahalagahan mo yung mga paghihirap ko. Pinag-aral ko kayong dalawa ng ate mo, tapos ganito yung sukling makukuha ko. Yung isa buntis, tapos ikaw walang trabaho. Magalit na kayo kung magalit, pero nagagalit ako sa inyo dahil pagod na ako sa totoo lang. Alam mo kung ano yung nakakalungkot? Ni isa sa inyo, wala man lang nagpapasalamat. Ni isa sa inyo, wala man lang nagpahalaga sa effort ko. Wala eh. Sinanay nyo na kasi yung mga sarili nyo na nandito lang ako, nasasagot sa mga problema nyo. Tapos ka na ba? Gusto mo makarinig ng salamat? Eh di salamat. Salamat, huwaran kang kapatid. Ikaw na ang pinakamagaling. Ikaw na ang uliran sa lahat. Ikaw na. Pakaalis na nga. Hoy! Napakawala mong kwentang kausap! Nasanay na ako sa ganong klase ng buhay, Papa Dudut. Lagi na lamang kasi sa akin nakaasa ang lahat. Mula umaga hanggang gabi ako lahat ang humaharap sa mga problema ng pamilya namin. Matanda na ang mga kapatid ko kung tutuusin pero parang wala man lang silang pinagkatandaan. Dahil sa akin pa rin sila umaasa. Kapag naman naglalabas ako ng hinanakit sa kanila ay ako pa rin ang lalabas na masama. Ang malala, sa halip na maintindihan ako ng nanay namin ay mas kinakampihan pa niya ang mga kapatid ko. Ako raw ang panganay at kailangan ako ang umintindi sa mga nakababata kong kapatid. Ako na nga yung tumutulong sa kanila pero ako pa yung pinagkakaisahan. Tuwing nasisira ang araw ko dahil sa pamilya ko ay umaalis ako ng bahay. Nagpupunta ako sa mga bar at doon ay naghahanap ng babae. May isa akong lugar na paulit-ulit na pinupuntahan kung saan ako nakakakilala ng mga kababaihang willing makipag one night stand. Pagkatapos ng isang gabing puno ng sayawan at alak ay inaaya ko silang maghotel para doon namin sabay tapusin ang magdamag. Pagsapit ng umaga ay maghihiwalay kami at hindi na magkikita pang muli, Papa Dudut. Ganun na nga po ang naging buhay ko. Alak at babae na lamang ang tanging nagpapasaya sa akin lalo na tuwing stress ako sa trabaho at stress sa bahay. Sa ganoong paraan ko nakilala si Sienna na noong unay nakasama ko lamang ng isang beses hanggang sa naulit muli ang pagkikita namin, Papa Dudut. Kalaunan ay siya na ang naging fubo ko. Ang babaeng pinupuntahan ko kapag kailangan kong maglabas ng stress at init ng katawan, Papa Dudut. Wednesday ngayon ah. Bakit bigla ka nag-aya? Walang pinipiling araw ang pagiging bad mood ko. Bad trip ka na naman? Parang nagiging synonymous na ang pangalan ko sa pagiging bad mood mo ah. Yun naman talagang rason ba tayo nakikita, di ba? Ikaw ang gamot ko tuwing nasisira ang araw ko. Eh di dapat pala may bayad ako. Kailangan pa ba nun? Nagagawa ko naman yung parte ko, di ba? Uwi ka masaya dahil sa akin. Ang taas ang tingin mo sa sarili mo ah. Sigurado ka ba na napapasaya mo ako? Hindi ba? Imposible namang hindi. Ikaw yung pinakamayingay sa ating dalawa. Matakaw ka kasi. Lagi akong gutom eh. Kaya pala sobrang aggressive mo sa kama. Lagi ka palang bad trip. Sa akin mo ba nilalabas galit mo sa mundo? Hindi lang galit nilalabas ko, pati init at sarap ng katawan. Oo, ako pala yung punching bag mo ha. Binubugbog mo ako sa ibang paraan. Eh dahil dyan, sagutin mo tong isang bucket ngayong gabi. Bakit ako? Dapat hati tayo. Ikaw nagyaya eh. Dapat ikaw magbayad. Ganun na ba ngayon? Ganun naman talaga dapat no. Lumabas ako para sa'yo kaya ilibre mo ako. O sige na nga. Pero sa'yo yung hotel mamaya ha. Para fair. Kailangan pa ba nun? May sasakyan naman ako eh. Doon na lang tayo. Ibang klase ka rin ha. Ang kuripot mo talaga. Pero maganda yon. Hindi ko pa nasusubukan sa sasakyan. Wag na pala. Bagong linis lang yung sasakyan ko. Baka madumihan ka agad. Oy, wala nang bawian. Wala. Binabawi ko na. Cheers tayo. Cheers para sa pamilyang toxic. Oh, cheers para sa pusong sawi. Teka, mali pala. Dapat ang hinihiling natin, yung positive. Hindi yung mga nega sa buhay. Ano ba dapat? Ganito.
Cheers para sa pagkakaroon ng kasama tuwing bad trip ako. Okay, cheers para sa manlilibre sa akin ngayon! Tuloy na lang kaya natin to sa hotel. Ayaw mo na ba rito? Masyadong maingay eh. Bili na lang tayo ng maiinom sa labas tapos sa hotel na tayo uminom. Sige ba, para diretso na rin tayo. Magkaaya ka pa kasi sa bar eh, pwede namang rekta na. Sorry naman po, alam ko na sa susunod. O ano, saan tayo? Sa dati ba? Try naman natin sa iba. Kabisado na nila mukha natin sa dati. Sige. May alam ako. Tara, lika na. Isang buwan na ang lumipas simula nang nakilala ko si Sienna. 2:00 noon ng madaling araw noong napansin ko si Sienna na mag-isang nakatayo sa may gilid ng stage sa bar na pinupuntahan ko. Nakahawak siya ng isang baso ng beer at tahimik na nakikinig sa kumakantang banda. Tandang-tanda ko pa ang suot niya na black dress na abot hanggang taas ng tuhod. Papunta na sa kulay na brown ang mahaba nitong buhok na hanggang balikat. Ganong klase ng babae ang mga tipo ko, Papa Dudut. Kaya nung nakita ko siya ay agad ko siyang nilapitan at nakipagkilala ako sa kanya. Ang unang pagkikita namin yon ay nauwi sa kama. Akala ko noon ay hindi na masusundan pa ang pagkikita namin. Ganon kasi karaniwan ang mga nai-encounter kong babae. Pagkatapos naming pagsaluhan ng isang mainit na gabi ay hindi na ulit kami nagkikita kahit kailan. Pero sa pagkakataong yon ay nagkita ulit kami ni Sienna sa parehong bar pagkalipas ng ilang araw. Pinagsaluhan ulit naming dalawa ang ilang bote ng beer saka namin ito tinapos sa loob ng isang hotel malapit sa amin. Nang gabing yon ay naisipan naming dalawa na maging magpartner na lamang sa kalokohan. Nagpalitan kami ng contact number at tuwing kailangan niya ng kasama ay ako ang tinatawagan niya. Ganon din ako na kapag buwisit na buwisit ako sa buhay ay tinatawagan ko siya. Simula noon ay naging fubo na kami ni Sienna, Papa Dudut. Kaming dalawa ang madalas na magkasama sa mga kalokohan para mawala ang problema naming dalawa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Magandang babae si Sienna, Papa Dudut, pero napaka-misteryosa niyang tao. Tuwing magkasama kami ay ayaw niyang pinag-uusapan namin ang tungkol sa buhay namin. Pure business lang daw dapat ang hangad namin sa isa't isa at walang halong personalan. Gusto kasi ni Sienna na maging estranghero pa rin kami kahit na lagi namang kaming nagkikita. Katawan lang daw namin ang habol namin sa bawat isa. Kaya hindi na namin kailangang mag-invest ng emosyon. No feelings involved. Yan ang rule ni Sienna sa akin, Papa Dudut. Bawal magtanong tungkol sa buhay-buhay, bawal mag-share ng personal stories, at higit sa lahat ay bawal kaming ma-in-love sa isa't isa. Kaya naman kahit mahigit 1 buwan na kaming nagkikita noon ay hanggang pangalan lamang ang alam ko kay Sienna. Hindi ko nga po sigurado kung totoo bang Sienna ang pangalan niya. Hindi ko alam kung saan siya nakatira, kung ano ang trabaho niya at ang mga hilig niya. Pati na rin ang birthday o maging edad niya. Sa totoo lang ay wala din naman po akong pakialam kahit na hindi ko makilala si Sienna ng lubusan. Hindi rin naman po ako interesado sa kanya noon dahil wala din naman akong planong pumasok sa isang relasyon na kasama siya. Kaya agree din po ako sa kanya na kailangan naming gawin ang mga bagay na yon. Tuwing nagkikita kami wala itong halong feelings. Pero noon yon, Papa Dudut, dahil kalaunan ay nagbago ang lahat. Nung bigla na lamang nag-open sa akin si Sienna tungkol sa problema niya sa buhay niya, Papa Dudut. Sandali lang. Bakit?
Wala talaga ako sa mood ngayon eh. May problema ba? Pwede bang pass muna tayo ngayon? Bakit naman? Tagal nating di nagkita eh. Excited pa naman ako makita ka. Ay, ang dami ko kasing iniisip ngayon eh. Eh di sana hindi ka na lang nagpunta kung ayaw mo pala. Anong gagawin natin ngayon dito? Umuwi na lang tayo. Pasensya na talaga ha. Dali lang. Uwi agad? May problema ba? Sabihin mo na, baka makatulong ako. Wala. Akin lang yun. Hindi mo na kailangan malaman kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon. Alam kong eto lang ang meron tayo ngayon. Pero pwede naman magkwento eh. Marami na tayong pinagsamahan, kaya wala nang kaso sa akin yun. Di ba nga, ang rule natin, bawal magkwento tungkol sa personal na buhay? Lahat ng rule may exception. Kung problemado ka talaga, gawin natin exception tong araw na to. Sige na, nandito ako bilang kaibigan mo. Tungkol saan ba yung iniisip mo? Tungkol sa ex ko. Oh, ano meron sa kanya? Gusto na niya makipagbalikan sa akin. Ganun ba? Eh anong problema dun? Ayaw mo na sa kanya? Gusto. Gusto ko ring makipagbalikan sa kanya. Pero mawawala yung point ko kung binalikan ko siya lalo na kung wala naman siyang ipinagbago. Ano bang rason ng hiwalayan nyo? Marami siyang issues eh. Sa sarili niya, sa pamilya, sa lahat ng bagay. Kaya kami naghiwalay kasi nadadamay ako sa kanigahan niya. Tuwing may problema siya, pati ako nahihirapan. Eh ganun naman talaga dapat, di ba? Nagtutulungan kayo sa mga problema nyo? Pero masyado nang malala yung issues niya eh. Alam mo yun, yung imbis na ma-enjoy namin yung moment naming dalawa, lagi na lang niyang nasisira dahil sa ugali niya. Napakaliit niyang tao pero ang daming bitbit na problema ng babaeng yun. Teka, babae? Oo, Dwight. May girlfriend ako. Ex-girlfriend. You mean, Bisexual ako. Pareho akong nagkakagusto sa babae at sa lalaki. Romantically attracted ako sa mga babae pero sexually mas gusto ko sa lalaki. teka. Oh, ngayon ko lang nalaman yan ah. O ngayon alam mo na. Ngayon, alam ko na nga. Kung ako tatanungin mo, isa lang ang sagot niya sa problema mo. Ano? Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Oo. Pero gusto ko kasi ayusin niya muna yung buhay niya. Hindi ko trabaho bilang girlfriend ang umayos ng buhay ng isang taong madaming pasang problema. Kung gusto niya makipagbalikan sa akin, ayusin na muna niya yung sarili niya. Eh di sabihin mo sa kanya yan. Malay natin, yan ang maging rason para magbago na yung tao. Sana nga. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pag-usapan yung lahat. Kung wala magbabago, eh di wala magkakabalikan. Oo, alam ko na yan. Yun naman pala eh. O ikaw naman. Anong ako naman? Di ba problemado ka rin sa pamilya mo? Ikaw naman magkwento para fair. Usual na toxic family lang naman yung pinagdadaanan ko. Isang pamilya na sa akin lahat nakaasa. Lalo na yung kapatid kong bunso. Puro problema na lang ang dala sa akin. Baka naman maging siya, marami ding problema, kaya ganun. Parang pareho lang din naman pala tayo ng pinagdadaanan eh. Ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo. Kausapin mo yung kapatid mo, alamin mo kung saan nanggagaling yung mga problema niya. Baka yun ang solusyon sa pinagdadaanan mo ngayon. Malabo na mangyari yun. Try mo lang. Okay, sige. Subukan ko siyang kausapin. Ikaw din. Kausapin mo rin yung ex mo. Sabihin mo sa kanya lahat ng ayaw at gusto mo para alam niya ginagawa niya. Okay, try ko. Ano? Pwede na ba natin ituloy yung ginagawa natin? Pass pa rin. Inom na lang tayo. Libre ko. Daya naman. Sa unang pagkakataon ay nasilip ko ang mundo ng babaeng gabi-gabi kong nakakasama. Ang dating black and white na pagtingin ko kay Sienna ay biglang nabigyan ng kulay. Hindi na lamang siya si Sienna na nakakasama ko sa inuman. Hindi na lamang siya ang Sienna na nakakasama ko sa ilalim ng kumot sa isang kwartong walang bintana. Siya na ngayon si Sienna na matapang man tignan pero malambot naman pagdating sa ex-girlfriend niya. Para siyang walang pakialam sa mundo pero marupok naman pagdating sa pag-ibig. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ni Sienna ay sinunod ko ang mga payo niya sa akin, Papa Dudut. Kailangan ko raw kilalanin pa ang kapatid kong si Elise para mapakinggan at malaman kung saan ang gagaling ang ginagawa nitong pagrerebelde. Kung iisipin ay hindi talaga kami close ng kapatid kong yon. Noong kasing nag-aaral pa lamang siya ay wala siyang ibang ginawa kundi ang gumala kasama ang mga kaibigan niya. Hindi nito sineseryoso ang pag-aaral niya kaya
ilang beses siyang bumagsak sa mga subjects niya. 7 taon siyang nag-aral, Papa Dudut, bago siya nakapagtapos sa kolehiyo. Doon nagsimula ang hindi namin pagkakaintindihang magkapatid. Ang awayan naming yon ay nabuo hanggang sa nasanay na lamang kaming dalawa na hindi magkasundo. Kaya naman, noong naabutan ko si Elise sa bahay isang gabi ay kinausap ko siya ng masinsinan. Elise, may ginagawa ka ba? Wala. Bakit? Tatalakan mo na naman ako kasi hanggang ngayon wala pa akong trabaho? Hindi. Gusto lang kitang kausapin. Kuya, alam ko pabigat ako. Oo na, wala na akong kwenta. Kahit hindi mo na sabihin, alam ko na yan. Kahit kailan, hindi ko sinabi na wala kang kwenta. Hindi mo nga sinabi, pinaparamdam mo naman. Yun bang nararamdaman mo tuwing nagagalit ako sa'yo? Ano sa tingin mo? Akala mo ba gumagaan pakiramdam ko tuwing pinagsasabihan mo kung walang ambag dito sa bahay? Siyempre hindi. Imbis na ma-inspire ako, mas lalong bumababa ang moral ko. Sorry kung yun ang nararamdaman mo sa mga ginagawa ko. Hindi ko naman gusto mangyari yun eh. Ang gusto ko lang, magkaroon ka ng maayos na buhay. Sinong tao naman ang may ayaw magkaroon ng maayos na buhay, ha kuya? Siyempre ako rin. Gusto ko mangyari yun sa buhay ko. Kung ganun, bakit hindi mo gawin? Bakit hindi mo simulan? Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko eh. Ginagawa mo nga, pero… Pero baka tama ka nga siguro. Baka wala talaga akong kwenta, kaya hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko. Sa tingin mo, ano yung problema? Ano yung mga rason bakit hindi ka makausad? Sabihin mo sa akin, Elise, para matulungan kita. Hindi ko alam. Sa totoo lang, hirap na hirap akong harapin kung ano ba ang purpose ko sa mundong to eh. Hindi ko alam kung anong gusto ko, kung ano ba dapat ang maging future ko, kung ano ba yung mga bagay na gusto ko makuha sa buhay. Hindi ko pa alam, kuya. Naiintindihan kita. Ganyan din ako noon. Talaga ba? Parang hindi naman. Ako kasi, laging nadadala sa pressure. Parang palagi na lang na may kailangan akong tapusin. Kailangan kong graduate, kailangan kong magkatrabaho, kailangan kong makatulong. Dapat makasabay ako sa takbo ng buhay kahit na sobrang hirap humabol. Kasi ganoon naman talaga ang katotohanan. Kailangan nating sumabay. Kasi kung hindi natin gagawin yun, wala mangyayari sa buhay natin. Kaya nga ako sobrang pressured. Sobrang hirap huminga kasi feeling ko wala akong oras para gawin yun. Pilit akong hinihila ng mga responsibilidad ko sa buhay sa puntong hindi ko na kayang tumayo sa sarili ko. Kaya nagpapahila na lang ako. Bahala na kung saan ako dalhin. Lahat naman tayo nagpapahila lang eh. Pero dapat, ipakita mo sa sarili mo na kahit sobrang huli ka na, kaya mo pa rin humabol. Ako rin naman, bata pa lang. Na-pressure na ako sa mga responsibilidad na yan. Hindi naman sa nagre-reklamo ako. Gusto ko rin naman makatulong. Pero yun nga, tao lang din ako. Napapagod din. Mahirap kasi tayo at dahil mahirap tayo, wala tayong oras para tumigil at pag-isipan kung ano yung plano natin sa buhay. Yun yung hindi ko magawa, kuya. Hindi ko magawang mag-isip kung ano ba dapat ang kailangan kong gawin kasi araw-araw binabagabag ako ng utak ko. Matanda na ako na dapat may ginagawa na ako hindi lang para sa sarili ko kundi para sa pamilya natin. Nahihiya ako sa iyo kasi wala pa akong naibabalik. Nahihiya ako dahil hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Isang babaeng walang direksyon ng buhay. Hindi mo naman kailangan magbalik eh. Ang kailangan mo lang gawin, huwag sayangin yung mga oportunidad na dumating sa'yo. Yung mga tulong na naibigay sa'yo, gamitin mo para sa sarili mo. Mahirap, oo. Pero kakayanin naman natin yan eh. Lalo na kapag desidido talaga tayo sa mga hangarin natin. Pero di bali, hindi kita mamadaliin. Sorry kung paminsan-minsan nagagalit ako sa'yo. Sorry din, kuya, kung nasasagot-sagot kita. Pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo. Okay lang yun. At least ngayon, alam ko na ang rason. Ngayon, pwede na tayo magsimula ulit. Salamat, kuya. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay naliwanagan din ako sa wakas tungkol sa pinagdadaanan ni Elise, Papa Dudut. Dahil dito ay nagsimula kaming magkaroon ng kompormiso sa isa't isa.
Nangako si Elise na babawi siya at hindi niya hahayaang masayang ang mga pinaghirapan ko para sa kanya. Nang mga oras na yon ay maghahanap daw siya ng trabaho para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Samantala, binigyan ko naman si Elise ng sapat na oras para pag-isipan at pagplanuhan ang future niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya ipe-pressure sa mga desisyon niya sa buhay. Nangako rin ako na magiging kuya ko sa kanya na pwede niyang takbuhan kapag nangangailangan siya ng tulong. Tuwang-tuwa noon ang nanay namin dahil noon lamang niya ulit kami nakita ni Elise na nagkasundo. Sa totoo lang ay gumaan din ang loob ko noon, Papa Dudut. Para akong nabunutan ng tinik. Masarap pala sa pakiramdam ang magkaroon ng tahimik na pamilya kung saan ay walang away, inggitan at sisihan. Sobrang laki ng pasasalamat ko noon kay Sienna dahil siya ang dahilan ng lahat ng yon, Papa Dudut. Hindi naglaon ang dating pagtingin ko sa babaeng yon ay unti-unting nagbago. Kung babaeng parausan lamang ang turing ko sa kanya noon, noong mas nakilala ko pa siya ay ayoko mang aminin. Ay dahan-dahang nahulog na ang loob ko para kay Sienna. Mahal ko na siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, iba pala ang pakiramdam kapag wala kang taong kaaway. Malaking bagay para sa akin na nagkabati na kami ng kapatid ko at sa sobrang saya ko ay in-invite ko si Sienna na kumain sa labas. Alam kong bawal yon sa aming dalawa dahil sakalang kami nagkikita kapag gusto naming magpalabas ng init ng katawan. Pero sa pagkakataong yon ay sobrang thankful lamang talaga ako sa kanya kaya gusto ko siyang i-treat sa labas. Nung una ay ayaw pa sana ni Sienna na makipagkita sa akin. Karaniwang sa bar lang kasi kami nagkikita tuwing gabi dahil walang masyadong tao. Pero dahil may gusto rin daw na ipagpasalamat sa akin si Sienna, kung kaya naisip niyang makipagkita na rin. Ganon pa man ay nilinaw niyang friendly date lang ang nangyari. Kaya hindi dapat namin yon bigyan ng mali siya. Noong time na yon ay naisip ko na gusto ko pang kilalanin si Sienna ng mas mabuti. Hindi ko kasi na-imagine na may soft side din pala siya na tinatago. Simula nung nag-usap kami ng gabing yon ay naiba na ang pananaw ko sa kanya. Para bang na-touch ako sa mga nangyari. Naisip ko na baka nakabuo na siya ng tiwala sa akin kaya niya nagawang mag-open ang kanyang saloobin at gusto kong palawakin pa ang relasyon naming yon. Sa loob-loob ko ay parang gusto ko na siyang i-pursue noon, Papa Dudut. Kahit na alam kong ayaw niyang makipagrelasyon sa lalaki, ay sinubukan ko pa rin ang swerte ko at nagtapat ako ng nararamdaman ko para sa kanya. Ang weird. Bakit naman weird? First time lang kasi nating magkita ng may araw pa. Tuwing nagkikita tayo gabi na, 'di ba? Ngayon lang tayo lumabas ng ganitong oras, ha? Oo nga, no? Ngayon lang din tayo nagkita na walang ibang plano kundi kumain lang at hindi alak ang iniinom natin. Kakaiba kasi itong setup natin eh. Pero ang mahalaga, nag-grow na yung pagsasama natin. Na dapat hindi mangyari. Bakit naman? Di ba nga, kaya nga may rule tayo na bawal tayo mag-open para hindi na ma-develop tong samahan natin. Pang-aliw lang tayo sa isa't isa. Pampatanggal ng init ng katawan. Iniiwasan ko talaga na magkaroon tayo ng attachment kasi nga hindi maganda kapag nangyari yun. Bakit kasi ayaw mo mangyari yun? Eh kasi ayoko. Magiging problema yan kapag nagkataon. Paano mo naman nasabi? Kasi ayoko ma-fall sa'yo. Bakit naman ayaw mo? Good catch naman ako ah. Hindi pwede kasi nagkabalikan na kami ng ex ko. Talaga? Nagkabalikan na kayo? Oo. Yun din naman ang rason kung bakit ako pumayag na makipagkita sa'yo ngayon. Kasi ito na yung magiging huli nating pagkikita. Bakit naman? Syempre, hindi na ako single, no? Nung nagkikita tayo, broken ako, single, walang kasama sa buhay. O ngayon nagkabalikan na kami ng girlfriend ko, hindi na ako makikipagkita pa sa'yo.
Hindi ako cheater. Yun din ang rason kung bakit ayoko magkaroon tayo ng attachment sa isa't isa para madali tayong maghiwalay. Nakakalungkot naman. Mamimiss kita. Bakit naman? Marami pa namang ibang babae dyan eh. Babalik ka lang naman sa dati mong gawi. Ikaw na yung gusto ko eh. Huwag mo sabihin. Sabihin ano, na nahulog na ako sa'yo? Paano kung oo? Dwight! Alam ko hindi dapat ito mangyari, pero huli na. May nararamdaman na ako eh. Mas lalo na nung gabing ibinahagi mo sa akin yung buhay mo. Tsaka sobrang laki din ang naitulong mo sa problema namin ng kapatid ko. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Paulit-ulit kong pinapaalala sa'yo na dapat walang feelings involved sa kung ano man ang meron tayo. Huwag akong sisihin mo. Sisihin mo puso ko. Ikaw yung pinili eh. Sorry, pero hindi talaga magiging tayo. Mas makakabuti nga talaga na wag na lang tayo magkita. Bigyan mo naman ako ng chance. Chance? Dwight, kakasabi ko lang na nagkabali ka na kami ng ex ko. Siya yung mahal ko. Never ako nagkagusto sa'yo. Katawan lang ang habol ko. Ganon ka rin dapat na katawan lang ang habol mo sa akin. So paano yan? Hindi na tayo magkikita kahit kailan. Hindi na. Delete mo na lahat ng contact ko sa'yo. Simula ngayon, kalimutan na natin lahat na nangyari sa atin. Kasi gano'n naman dapat nung una pa lang, di ba? O paano? Pasensya ka na ha. Hindi na kita masasamahan. Mauna na ako sa'yo. Nalungkot ako, Papa Dudut, sa pagkakahiwalay namin ni Sienna. Kung kailan kasi unti-unti nang nade-develop ang feelings ko sa kanya ay saka naman niya winakasan ang pagsasama naming dalawa. Masaya ako na masaya na siya, kaso nga lang nakakalungkot din dahil masaya siya sa piling ng iba. Wala naman po akong ibang choice kundi ang sumunod sa gusto nito. Kung ayaw na niyang ituloy ang ginagawa namin ay wala na akong magagawa pa doon. Pagkatapos ng date namin yon ay nagpaalam na kami sa isa't isa at hindi na nagkita pang muli. Never na niya akong kinontak noon at kahit na gustong gusto ko siyang tawagan at i-text ay hindi ko ito ginawa dahil alam ko namang may karelasyon na siya at ayaw kong makasira ng maayos na relasyon. Masaya pa rin naman ako, Papa Dudut, dahil nakatulong ako sa love life ni Sienna. Masaya din ako dahil bago kami nagkahiwalay ay malaki rin ang naitulong niya sa akin sa problema namin ni Elise. Dahil naayos na ang family problem namin sa bahay ay tumigil na rin ako noon sa dati kong mga gawain. Umiinom pa rin naman ako paminsan-minsan para mag-unwind pero hindi na po ako ng bababae. Unti-unting inayos ni Elise ang buhay niya. Nakahanap siya ng matinong trabaho na na-enjoy niya at masaya ako para sa kanya. For the first time ay nagkaroon kami ng Pasko na tahimik, masaya at punong-puno ng pasasalamat. Nandito na ako. Uy, sakto kuya. Nabili mo ba yung pinapabili ko? Oo, kumuha ako ng 2 manggang hinog. Para saan ba to? Gagawa ko ng mango graham. Sarap naman. Parang ngayon lang kita makikita magluto ah. Hindi naman yung lulutuin eh. Yun lang ang kaya kong gawin, kaya yun ang ambag ko ngayong Noche Buena. Ito naman yung akin. Cake. Lapag ko na dito sa mesa. Mukhang marami tayong kakainin ngayong gabi ah. Oo nga eh. Nakakatuwa kasi ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa Pasko. Anong ibig mo sabihin? Ngayon lang ako naging masaya. Naalala mo ba last year? Kumakain tayo ng walang kibuan kasi nagkasagutan tayo noon. Talaga ba? Hindi ko na maalala eh. O kaya, galing kasi ako sa labas. Pinagalitan mo ko kasi mas importante pa sa akin ang mga kaibigan kaysa sa pamilya noon. Pero ngayon nagbago na ako. Priority ko na ang pamilya natin. Nakakatuwa naman kung ganun. Masaya ako na matatapos ang taon na nagkapatawaran na ang lahat. Tsaka isa pa kuya, may bisita pala ako ngayon. Talaga? Nasaan? Papunta pa lang siya rito. Baka darating na rin yon maya-maya. Sino ba yun? Basta, papakilala ko siya sa inyo nila mama pagdating niya.
Boyfriend mo ba? Basta, surprise ko siya sa inyo. Oh, siya na yata yan. Ako na magbubukas. Oh! Sienna? Dwight? Anong... Kanina pa kita hinihintay. Halika, pumasok ka. Salamat. Ito pala yung kuya ko, si Kuya Dwight. Dito siya sa atin magno-Noche Buena. Pinaalam ko na kay nanay. Talaga? Hi, Sienna. Merry Christmas. Merry Christmas din. Kuya, may aaminin ako sa'yo. Ha? Ano? Ano yung sinabi mo? Ang sabi ko may aaminin ako. Gusto ko na sa'yo ko muna unang sabihin ng lahat bago ko to i-announce mamaya. Baka kasi hindi matanggap ni nanay yung surprise ko. Mas maganda na may backup ako. Sige, ano ba yung aaminin mo? Gusto kong ipaalam sa'yo ang totoo, kuya. Nagkakagusto ako sa babae. Siya ang girlfriend ko. Ha? Si Sienna? Girlfriend mo ang kapatid ko? Oo, siya nga. Siya yung girlfriend ko. Sorry kuya kung nagulat ka ha. Matagal ko na sanang gustong sabihin kaso hindi ko alam kung ano magiging reaction nyo eh. Tsaka isa pa, hindi naman tayo ganong close pa nun. Pero ngayong magaan na ang loob natin sa isa't isa, tumapang na ako para tanggapin ang totoo. Okay lang, huwag ka mag-sorry. Ano ka ba? Nabigla lang ako sa mga nalaman ko pero congrats. Natutuwa ako na may tiwala ka na sa akin. Sa tingin mo, tatanggapin kami ni nanay? Oo naman. Akong bahala sa kanya. Salamat kuya. Tulungan mo ko. Gagawa ako ng Graham. Paborito mo yon, di ba? Oo. Excuse lang ha. Maiwan ka muna namin. Sige. Enjoy kayo sa paggawa ng Mango Graham. Sobrang laki ng gulat ko sa mga nalaman kong revelasyon ng kapatid ko, Papa Dudut. Nagulat ako na lesbian pala siya pero mas nagulat ako na ang girlfriend niya ay walang iba kundi si Sienna. Hindi ko alam na ang dating ex pala na tinutukoy noon ni Sienna ay walang iba kundi ang kapatid ko. Proud ako sa kapatid ko, Papa Dudut, dahil sa wakas ay nakahanap siya ng tapang para aminin sa akin at sa buong pamilya namin ang totoo niyang kasarian. Tinanggap namin siya pati na rin si Sienna. Noong nagkaroon kami ng oras ni Sienna na mag-usap na dalawa ay pinakiusapan niya ako na kung maaari ay huwag ko na raw sabihin sa kapatid ko ang namagitan sa amin, Papa Dudut. Nangyayari na lamang yon dahil na heartbroken siya kay Elise, Papa Dudut. Pero agad din naman niyang tinapos kung anong meron kami noong nagkabalikan silang dalawa. Ayaw ko rin naman pong sirain ang Noche Buena namin kaya hindi na ako nagsalita pa at ayaw ko ring masira ang pagsasama nilang dalawa. At dahil baka bumalik kami sa dati ni Elise kapag nangyari yon. Ang sekreto namin ni Sienna ay nanatiling sekreto hanggang sa ngayon, Papa Dudut. Suportado ko ang naging relasyon nila ni Sienna at Elise. Minsan ay may mga awkward moments nga lang tuwing nagkikita kaming dalawa ni Sienna dahil mahirap itago na magkakilala na kaming dalawa. Isa pa ay nagkaroon ako ng kaunting feelings sa kanya noon. Pero nadisiplina ko naman po ang sarili ko. Gusto kong maging mabuting kapatid kay Elise kaya naman kung ano man ang nangyari sa pagitan namin ni Sienna noon ay kinalimutan ko na lamang, Papa Dudut. Hanggang sa ngayon ay going stronger pa rin silang dalawa. Sa kabilang banda naman ay naghahanap na rin po ako ng babae na willing na tanggapin ang commitment na ino-offer ko sa ngayon. Tapos na po kasi ako sa stage ng pagiging binata at sa tingin ko ay oras na rin po siguro na bumuo ako ng sarili kong pamilya. Ito po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagpili ng aking sulat. Mabuhay po kayo ang Barangay Love Stories, lalong-lalo na ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dwight. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Love story.
po tayo ay deserve ng kapatawaran. Pero di lahat ay deserve ng second chance. Kaya nga pag binigay ang mga ito sa atin ng taong mahalaga sa atin ay huwag na nating sasayangin. Ikaw kabarangay, may tao ka bang pinatawad at binigyan ng ikalawang pagkakataon? Dear Papa Dudut, magulang ang dapat mag-alaga at magprotekta sa kanilang mga anak, lalo na kung ito ay inaapi ng ibang tao. Pero minsan ay magulang din ang dahilan kung bakit nasasaktan ang isang anak. Sa paraan mang yon ng sugat sa balat na kalaunan ay maghihilom din o sugat sa puso na kahit kailan ay hindi na gagaling pa. Yun po kasi ang eksaktong karanasan ko sa aking tatay, pero hindi naman ako yung klase ng anak na nagtatanim ng galit sa magulang dahil masama pa rin yon. Kaya nga nililibang ko na lamang ang aking sarili para makalimutan ko ang sakit at ninanakit ko sa aking tatay, lalo na nung araw na nawala si Nanay Papa Dudut. Pero bago ko umpisahan ang kwento ko ay gusto ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw. Ako po si Roxanne, 31 years old at nagtatrabaho bilang chef sa isang hotel dito sa Manila. Meron na po akong asawa at isang anak at sa kasalukuyan ay kasama ko rin sa tinitirhan namin ang Daddy Gino ko. Malaki ang galit at tampo ko sa kanya na nagsimula noong araw, pero ngayon ay napatawad ko na siya. Gusto ko na lang bumawi sa kanya at iparamdam na narito lang ako bilang anak niya. Sa katunayan ay naging libangan na rin namin ang makinig sa programa ninyong Barangay Love Stories. At lagi kaming nagpapalitan ng kuro-kuro kada may napapakinggan kami na tumatiming at tumutusok sa puso namin. Lalo na kapag storya yon tungkol sa pamilya. Tapos ay doon siya nagka-ideya na what if subukan ko raw sumulat sa inyong istasyon. Matagal-tagal ko rin pong pinag-isipan kung ipapadala ko ba sa inyo ang aming kwento, pero sa huli ay gusto namin na may matutuhan ang mga kabarangay natin mula sa mga karanasan namin, Papa Dudut. Magsisimula ang lahat noong 18 years old ako. Tubong Occidental Mindoro ako at doon ako pinanganak at lumaki. 5 buwan pa lamang ang nakakalipas nang mamatay ang mami ko dahil sa breast cancer. Bago yun ay 2 taon din siyang nakipaglaban sa naturang sakit. Solong anak nila ako ni Daddy. Hindi naman kami mayaman, may kaya lang, kaya kahit papaano ay may maayos kaming bahay na natitirhan at nakakapag-aral ako. Meron din kaming malit na grocery store na pinapatakbo ng mga magulang ko. Pero nung nawala ang mami ko ay si Daddy na lamang ang mag-isang nag-manage noon. Kaya lang ay unti-unti yung nalulugi na, Papa Dudut. Tinuro sumagot ng pabalang sa akin, Roxanne. Hindi ko naman po kayo sinasagot ng pabalang. Sinabi ko lang yung feelings ko. At hindi po ako masaya na meron na kayong bago kamamatay pa lang ni Mami. Ayusin mo yung tono mo, nako. Hindi ako makapagtimpi. Saka ano ka mamatay? 5 buwan na siyang wala. Matagal na yun. Panahon na para maghanap ako ng iba. Ha? Ano po? Hindi ko na uulitin yung sinabi ko. Pambihira. Matagal na pala sa inyong 5 buwan. Dad, kahit sabihin natin na 2 taon nang patay si Mami, hindi pa rin dahilan yun para palitan mo siya kagad. Hindi ko pinagpalit ang mami mo, pero ano magagawa ko? Wala na siya. Patay na siya. Hindi na natin siya kasama. Sa hindi na siya mabubuhay kahit ano pang gawin natin, kaya ano ba problema mo sa pagkakaroon ko ng bago? Hindi lang ako makapaniwala na magkakaroon na kagad kayo ng bago.
Kala ko kasi nagluluksa pa tayo eh. Pero mukhang naka-move on na kayo. Nagluluksa pa rin naman ako pero... Pero naisip ko kailangan pa rin natin magpatuloy. Alam namang habang buhay tayo magluksa sa pagkawala ng mami mo, hindi ba? Hindi naman kailangang habang buhay pero masyado pa pong maaga para palitan niyo siya. Anong maaga dun? Dapat ba may schedule pag-aasawa ko? Ewan ko sa inyo. Ugali mo ha. Saka para sa kalaman mo, nagluluksa pa rin naman ako. Nagluluksa pero meron na kagad kayong iba? Sana man lang pinalipas niyo muna ng mag-isang taon si mami bago kayo naghanap ng kapalit niya. Hindi ko pinalitan ng mami mo. Siya pa rin ang unang asawa ko. Siya pa rin ang nanay mo. Yung babaeng minahal ko at pinakasalan. Pero wala na siya. Siguro naman hindi na siya magtatampo. Sakaling naghanap na ako ng iba, hindi ba? Hindi na nga siguro kasi patay na siya. Pero ako ba hindi niyo man lang naisip? Sana iniisip niyo man lang yung mararamdaman ko. Iniisip kong nararamdaman mo. Kaya ako naghanap ng bagong mami na mag-aalaga sa'yo, anak. Alam ko kasi na hindi kita maasikaso. Dahil busy din ako sa tindahan natin kaya… Pero sana tinanong niyo pa rin ako. Sana hiningi niyo pa rin yung opinion ko. Kala ko pa naman mahal niyo ako. Mahal nga kita. Mahal niyo lang yung sarili niyo. Roxanne, sumusobra ka na ha? Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo sa akin. Baka nakakalimutan mo, tatay mo pa rin ako. Hindi ko naman po yun nakakalimutan eh. Alam ko naman po na tatay ko pa rin kayo. Kaya nga makinig ka sa akin. Sigurado ako magugustuhan mo yung bagong mami mo kasi mabait siya. Mapapalapit ka sa kanya kagad. Ibig sabihin may plano na po kayong patirahin siya kasama natin dito sa bahay? Oo, meron na. Dad naman! Ang bilis naman nun! Pasensya ka na kung masyadong mabilis ang lahat. Ako naman yung nag-offer sa kanya kasi nga magulo raw doon sa kanila. Lagi siyang stress at umiiyak pag nagkikita kami. Kaya gusto ko sana na palipati siya dito sa atin. Alam po ba niya na may anak kayo? Oo naman. Nakita na nga rin niya yung picture mo kasama yung mami mo nung nabubuhay pa. Sabi niya, ang ganda mo nga raw. Kamukhang kamukha mo raw yung mami mo. Sa totoo lang, excited siya makita at makilala ka. Marami kasi ako nakwento sa kanya na magaganda katangian mo. Kaya umaasa ako na magpapakabait ka pag pinakilala ko na siya sa'yo, anak, ha? Huwag mo ko ipapahiya. Opo, Dad. Basta lagi mo lang tandaan na ginagawa ko to kasi mahal na mahal kita. Nakikita ko kasi na lagi ka malungkot at umiiyak simula nung nawala ang mami mo. Kaya naisip ko baka kailangan mo ng bagong mami. Yung mag-aasikaso sa'yo at mag-aalaga para hindi mo maramdaman na nawalan ka ng nanay. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. Hindi ko kailangan ng bagong mami na mag-aalaga sa akin. Alam ko, pero hayaan mo akong gampanan ko ang pagiging tatay ko sa'yo. At yun nga yung hanapan ka ng bagong mami. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magagawang ipagpalit ni Daddy si Mami ng ganong kabilis. 5 buwan pa lamang napatay ang nanay ko pero meron nang ipinakilalang ibang babae ang tatay ko. Masama ang loob ko kasi pakiramdam ko ay kinalimutan na niya ang mami ko at dinungisan lamang niya ang mga ala-ala nito. Akala ko pa naman ay mahal na mahal niya ang nanay ko kasi yon ang nakikita kong turingan nila noong buhay pa si mami. Pero mukhang nagkamali ako, Papa Dudut. Pero pinaliwanag pa rin ni Daddy na ginawa lang daw niya yon para sa kapakanan ko. Bagay na hindi ko nagawang kontrahin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hanggang sa dumating yung araw na tuluyan ng binahay ng tatay ko si Normaline, ang babaeng ipinalit niya kay Mami. At pinilit nila akong tratuhin siyang parang nanay ko. At kahit ayoko ay wala na akong nagawa dahil hindi naman ako pinalaking bastos ng mga magulang ko. Kinausap din ako ng mga tiyahin at tiyuhin ko sa side ni Daddy na hindi naman daw masama ang ginawa ng tatay ko. Patay na raw ang mami ko nang dumating sa buhay namin si Normaline. At baka hindi raw kaya ni Daddy na mag-isa kaya naghanap kaagad siya ng makakasama sa buhay. Sa isip ko ang unfair kasi nandito naman ako na anak niya. Pero baka ganon talaga. May mga pangangailangan siya na hindi ko mabibigay. Sa totoo lang ay mabait at responsable naman ang daddy ko kaya hindi nagtagal ay umamo ulit ako sa kanya. Sinubukan kong tanggapin si Normaline sa pamilya namin kaya lang ay nagkaroon ng problema, Papa Dudut.
picture na to? Ang pangit! Dapat dito sinusunog, tinatapon o tinatago sa baul eh. Ano pong ginagawa niyo sa mga picture ng mami ko? Ha? Nililinis ko lang. Maalikabok na kasi, kaya pinupunasan ko lang. Medyo allergic kasi ako sa maalikabok. Hindi po yun ang narinig ko. Sabi niyo pangit at dapat nang sunugin o itapon na lang yung mga picture ni mami. Narinig mo naman pala eh. Nagtatanong ka pa? Inaano po ba kayo ng mami ko? Wala na nga siya, di ba? Pansin ko parang gigil na gigil kayo sa mga gamit at alaala niya. Ay, napansin mo rin pala. Pero mali ka, kasi di lang ako gigil na gigil. Galit na galit pa ako. Wala na nga siya pero masyado pa rin siyang atribida sa pamamahay na to. Bakit kasi di na lang iligpit mga picture niya? Pakiramdam ko tuloy nakatingin siya sa akin tuwing nandito ako sa sala. Hindi niyo po gagalawin ang mga picture ng mami ko. At bakit? Pamamahay ko na rin to para sa kaalaman mo, kaya may karapatan na ako. Ano? Kailan ba kayo nagkaroon ng karapatan dito? Tinatanong mo pa talaga? Bobo ka ba o ano? Naturingan kang nag-aaral pero di mo naman ginagamit utak mo. Siyempre, nagkaroon na ako ng karapatan sa bahay na to simula nang umapak ako dito. Kahit kailan hindi niyo mapapalitan ng mami ko. Hindi ko naman papalitan yung mami mo, no? Nakakahagard kaya ginagawa niya, saka nakakalosyang magkaroon ng anak na katulad mo. Nakakapagod kang asikasuhin sa totoo lang. Ang tanda-tanda mo na pero wala ka pa ring alam sa mundo. Masyado ka kasing inispoil ng mga magulang mo kaya wala ka pa ring alam. Sabi na nga ba hindi niyo talaga ako gusto. Nagkukunwari lang kayo na mabait sa akin. Sinubukan ko naman magustuhan ka pero di ko talaga nagawa. At least, magaling ako mag-pretend para hindi ako malagot sa daddy mo. Pero ikaw talaga yung panira sa amin eh. Anong ibig niyong sabihin? Pag magkasama kami, lagi kanyang bukang bibig. Naaalibadbaran ako. Lagi niyang sinasabi na mahal ka niya, na proud siya sa'yo at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko, di na tuloy ako mahalaga sa kanya kasi puro na lang ikaw ang laman ng isip niya. Malamang, daddy ko siya eh. At saka, bakit niyo naman naisip yung bagay na yan? Kayo nga yung karelasyon niya. Hindi naman ako, di ba? Anong sinabi mo? Napakabastos mo ah! Hindi ako bastos. Kayo yung bastos kasi nagagalit kayo sa akin ng walang dahilan. Tapos binabastos niyo pa yung alaala ng mami ko. Gagawin ko ang gusto ko kasi bahay ko na rin to. At wala kang magagawa doon kundi sumunod lang sa akin. Kasi kung hindi, isusumbong kita sa daddy mo. Sasabihin kong matigas ang ulo mo at binabastos mo ko. Hindi totoo yan! Kaya nga manahimik ka na lang. Huwag ka nang magmatigas at sundin mo na lang ang gusto kong mangyari. Ako pa rin naman ang nanay-nanayan mo rito eh. Kaya huwag ka nang magmatigas. May naisip ako. Ang una mong gawin, iligpit mo yung mga picture ng mami mo. Ilagay mo sa baul, dun sa pinakailalim, tapos takpan mo para di ko makita. At bakit ko naman gagawin yun? Dahil utos ko, at yun ang gusto ko. Sasampalin talaga kita pag may nakita ko ni isang picture ng mami mo. Sumusobra na kayo? Akala niyo kung sino kayo kung makapag-reyna-reynahan dito sa bahay namin? Reyna naman talaga ako sa bahay na to. Baka nakakalimutan mo na may relasyon kami ng tatay mo. Pinatira niya rin ako rito sa bahay nyo at ako na ang mami mo. Sino may sabi na mami ang turing ko sa inyo? Ay, hindi ba? Hindi! Matapos sa mga pinaggagawa nyo? Wala akong pake. Basta sundin mo ang inuutos ko kung ayaw mo magalit ako sa'yo at may kalagyan ka. Buisit na to? Dami pang satsat? Ay, kainis. Papadudot, lumabas din ang tunay niyang kulay. Ayaw niya ako sa bahay namin kasi spoiled daw ako at lagi niyang naaalala sa akin ang mami ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon siyang mag-isip, samantalang siya naman ang sampid sa pamamahay namin. Simula noon ay lagi na niya akong iniinsulto at sinasaktan. Pinagbantaan din niya akong huwag magsusumbong sa daddy ko dahil palalayasin niya ako. Natakot ako kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta, kaya naman naging tikom ang bibig ko. Hindi naman ako masyadong close sa mga kamag-anak ko na malapit sa amin dahil introvert ako. Kaya lang ay dumalas naman ang pananakit niya sa akin hanggang sa hindi ko na kinaya, papadudot. Sinumbong ko na siya sa daddy ko pero sa huli ay siya pa rin ang kinampihan nito, papadudot.
Yung nawalang sama ng loob ko para sa tatay ko ay bumalik ng mga panahong yon. Hindi ko kasi maintindihan kung paano niya nagawang kampihan si Normalin kesa sa akin na sarili niyang anak. Maraming pumasok sa isipan ko ng araw na yon. Katulad na lamang ng kagustuhan kong umalis sa amin para hindi na ako makasama pa nila. Pero wala pa akong lakas ng loob ng mga panahong yon. Papadudot, masyado kasi akong sheltered ng mga magulang ko. Pinaramdam nila sa akin na walang ligtas sa mundo bukod sa loob ng pamamahay namin na kasama ko sila, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, wala akong pinagsabihan sa mga kamag-anak ko sa father side tungkol sa pang-aabuso sa akin ni Normalin. Hindi ako ganong kalapit sa kanila at baka hindi rin naman sila maniwala. Ang alam nila ay masaya si Daddy na meron na siyang kinakasama at okay sa kanila yon dahil may nag-aalaga na sa kanya. Bukod doon ay magaling magkunwaring mabait ang madrasta ko. Kaya naman para makaiwas na lagi niyang pinagdidiskitahan ay sinusunod ko na lamang ang mga utos niya. Hindi ko na rin inulit pa ang pagsasabi sa tatay ko dahil hindi rin naman niya ako kakampihan. Tiniis ko na lamang ang lahat hanggang sa hindi ko na namalaya na 1 taon ko na palang kasama sa bahay namin ang madrasta ko, Papadudot. Tapos ay doon ko na siya nahuling iniiputan sa ulo ang tatay ko kapag nakatalikod ito. Galit na galit ako sa kanya kasi nakuha niya pang manlalaki samantalang nandyan naman ang daddy ko. Hindi ko matanggap na sa kabila ng lahat ng mabubuting bagay na ibinigay sa kanya ng tatay ko ay nakuha niya pa talagang humanap ng iba. Alam ni Normalin na alam kong may iba siyang kinakalantaring lalaki dahil minsan ko silang nahuli sa bahay namin na naglalampungan habang nasa tindahan ng daddy ko. Pero pinagbantaan niya akong huwag na huwag magsusumbong sa tatay ko kung ayaw kung ako ang lumabas na masama sa aming dalawa. 3 araw akong nagpigil ng dila pero kinain ako ng matinding konsensya. Kaya hindi talaga kinaya ng kalooban ko, Papadudot. Dad, may sakit po ba kayo? Pansin ko parang wala kayong ganang kumain eh. Yung almusal at tanghalian nyo halos hindi nyo nagalaw. Wala akong sakit, nak. Malungkot lang ako. Bakit po? Pwede ko bang malaman, Dad? Baka hindi mo rin maintindihan. Hindi na ako bata. 19 years old na ako. May intindihan ko kayo kaya sabihin nyo na yung dahilan kung bakit kayo malungkot. Malay nyo, makatulong ako na pagaanin yung nararamdaman nyo. Si Mao mo kasi, pansin ko parang unti-unti nang lumalayo yung loob niya sa akin. Hindi na siya kasing lambing nung dati. Kaya nalulungkot ako. Po? Baka naman po may pinag-awayan kayo. Hindi ako gagawa ng bagay na magiging mitya para pag-awayan namin. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Sinubukan nyo na po ba siyang kausapin? Maraming beses na pero malamig pa rin pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Natatakot ako na baka makipaghiwalay siya sa akin kasi nagsasawa na siya. Mas mabuti pa nga po na maghiwalay na kayo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Oh, nandito lang pala kayo mag-ama. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Kinakausap ko lang si Roxanne tungkol sa problema ko sa'yo. Sa akin? Ano naman problema mo sa akin, Gino? Yung tungkol sa pagiging malamig mo sa akin ang tinutukoy ko. Kaya siya ganyan sa'yo kasi may iba na siyang lalaki. Ano ka mo? Totoo ba yun, Normalin? Siyempre hindi! Kapal naman ang mukha mong pagbintangan ako, Roxanne! Ikaw ang makapal! Nahuli ko pa nga kayo na lalaki mo na naghahalikan dito sa bahay namin nung wala si Daddy eh. Tapos tinakot mo pa ako na wag akong magsusumbong. Bawi mo yung sinabi mo! Gumagawa ka lang ng kwento! Pinagsasabi mo? Hindi ako gumagawa ng kwento ha? Totoo ba yun, Normalin? Sumagot ka. Honey, huwag ka maniwala
maniwala dyan sa anak mo. Hindi yun totoo. Gawa-gawa lang niya yun kasi ayaw niya sa akin dito. At bakit ka naman naayawan ng anak ko? Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin daw mapapalitan ang posisyon ng mami niya. Sinabi mo yun sa mama mo? Hindi po, Dad. Wala po akong sinasabing ganyan sa kanya. Pero yun naman ang pinararamdam mo sa akin. Ibig sabihin mulat sa puli ko pala talaga may problema sa mama mo? At ngayon gusto mo sasiraan sa akin? Hindi po totoo yan. Hindi ko siya sinisiraan sa inyo. Siya talaga yung nagsisinungaling sa aming dalawa, Dad. Dad, maniwala kayo sa akin. Paano pa kita paniniwalaan na nung nakaraan lang bukang bibig mo lagi ang mami mo? Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na patay na siya at hindi na siya babalik sa atin? Alam ko naman po yun. Pero hindi ibig sabihin na kalilimutan na natin siya. Gusto nyo kasi gayahin ko kayo na makamove on eh. Pero para sa akin, hindi ganun kadali gawin yun. Kaya nga dapat, ipadala na natin sa Manila si Roxanne, Han. Baka sakali na doon makapag-move on na siya ng mabilis kasi malayo na sa mga alaala ng mami niya. Alam mo, tama ka. Baka panahon na talaga. Anong ibig niyong sabihin? Tinawagan ako ng tiyahin mo, yung pangalawang kapatid ng mami mo. Kinumusta tayo rito tapos tinanong ka. Sabi ko, magkokolehiyo ka na. Sinabi niya sa akin kung gusto mo raw doon mag-aral sa Maynila. Maganda raw yung o sakali para may kasama siya sa bahay. Lahat kasi ng pinsan mo nakapag-asawa na. Hindi ko sinabi sa iyo kagad yun kasi ayoko mapalayo ka sa akin. Pero sa nakikita ko, oras na para matuto kang tumayo sa sarili mo mga paa. Pero ayoko pa rin po. Wala naman ako alam sa Maynila eh. Buong buhay ko, dito ako lumaki sa Mindoro. Kaya nga doon matututo ka. Saka tama ang mama normalin mo. Kung malayo ka rito sa atin, mas madali mo makakalimutan ang mami mo. Tandaan mo, patay na ang mami mo. Kailangan mo na lang tanggapin yun para makausad ka. Hindi yung habang buhay ka na lang na magpapatali sa nakaraan. Kahit na alam kong posibleng kampihan na naman ni Daddy si Normalin ay sinubukan ko pa rin sabihin sa kanya ang nalalaman ko, Papa Dudut. Pero ako pa rin ang lumabas na masama kahit na concern lang naman ako sa kapakanan niya bilang tatay ko. Naiyak na lamang din ako noong sabihin niya sa akin gusto niya akong ipadala sa Maynila para mag-aral habang nakatira sa tiyahin ko sa mother side. Siyempre, ayoko kasi dahil wala akong alam sa Maynila at ayokong mapalayo sa kanya. Pero kitang-kita ko ang depresyon sa mga mata ng tatay ko nang paalisin na ako sa bahay namin, Papa Dudut. Kaya pumayag na lamang ako dahil biglang bumalik ang kagustuhan kong umalis sa amin. Tumuloy ako sa Maynila para mag-aral ng kolehiyo habang nakatira sa tiyahin ko. Mabait naman ang tiyahin ko at trinato niya ako bilang isang anak. Malalaki na kasi ang mga anak niya at may sarili ng pamilya. Bago sa akin ang pakiramdam na yon. Dahil hindi ko naman ka-close ang mga relatives ko sa side ng nanay ko. Nasa Maynila kasi sila lahat at puro kamag-anak lang ni Daddy ang kilala ko na majority ay nasa Occidental Mindoro. Masasabi ko na kahit malayo ako sa tatay ko ay naging masaya naman ako sa piling ng iba ko pang mga kamag-anak. Kaya lang pagkaraan ng isang taon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Daddy na nagmamakaawa siyang uwian ko siya sa probinsya namin dahil iniwan na raw siya ni Normalin at mag-isa na lamang siya. At dahil naawa ako sa tatay ko ay nagpaalam ako sa tiyahin ko na babalik na sa amin. Nung una ay ayaw pa niya pero hinayaan na lamang niya ako. Nangako ako na hindi ko siya kakalimutan at kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at may trabaho na ako ay dadalawin ko siya sa Maynila. Papa Dudut, umuwi ako sa Mindoro at doon ko na lang pinagpatuloy ang kolehiyo. Pero 2 buwan pa lamang ang nakakalipas. May bago na namang babae na pinakilala si Daddy at hindi nagtagal ay binahay na rin niya ito, Papa Dudut. Wow, ganda naman itong damit mo. Ay, yan ba? Regalo sa akin yan ng mami ko nung debut ko. Ah, talaga? Pwede ko bang isukat? Sukat lang hindi ko naman nakakinin. Hindi pwede. Ano hindi pwede? Ayoko kasi
Damot mo naman. Isusukat ko lang naman. Huwag kang mag-alala. Di ko naman hihingin. Hindi ko naman naisip na hihingin mo. Di raw, pero ba't ayaw mo ipasukat? Sorry pero ayoko lang talaga ng may gumagalaw sa mga damit ko. Ganun? Parang ang arte mo naman. Hindi ka artehan yon. Mahalaga sa akin ang damit na yan kasi bigay yan ng mami ko. Okay, fine. Pasensya na talaga ha. Okay, fine nga, di ba? Saka hindi ko lang kasi mapigilan, ang gaganda kasi. Alam mo, bihira lang naman ako makapagsuot ng magandang damit, lalo na pag mamahalin. Wala kasi akong pambili. Karamihan sa mga damit ko galing sa ukay-ukay o di kaya pinaglumaan ng ate ko. Kainis tuloy. Maganda naman yung damit na galing ukay-ukay, matitibay tsaka karamihan branded pa. Pero mabaho, marumi, saka malay ko kung saan ba talaga galing yun. Mamaya may kasama pa yung masamang espiritu, yari tayo dyan. Kaya nga nakakainis kasi hindi man lang ako makabili ng magagandang damit na tulad ng mga nakikita ko sa mall o itong sayo. Hirap talagang maging mahirap. Ang mahalaga na lang siguro merong nasusuot, 'di ba? Oo, pero gusto ko bago, maganda, tsaka mamahalin. Teka, ano pa bang meron dito sa pagmamay-ari mo? Ha? Teka lang. Wow, ang ganda naman itong earrings na to. Pati yung relo saka bracelet. Taray ah. Salamat. Ganda talaga. Pwede ko isukat? Sige na, huwag ka na magalit. Di ko naman nanakawin eh. Sige, pero... Huwag kang mag-alala, maingat naman akong tao. Hindi lang halata, pero maingat talaga ako. Uy, teka, susukat ko na kasi pangarap ko rin makapagsuot ng ganito eh. O yan, bagay sa akin yung hikaw, di ba? Bagay naman. Tingnan ko nga sa salamin. Wow, bagay nga sa akin. Bili ba to ng daddy mo sa'yo? Oo, regalo niya nung gumraduate ako ng elementary. Matagal na pala pero maganda pa rin. Iba talaga pag tunay, no? Hindi lang pipitsugin at nabibili sa bangketa. Hindi ko kasi masyadong ginagamit eh. Uy, hala, sayang naman. Hindi kasi ako pala suot ng ganyan. Siguro 1 o 2 beses ko lang yan nagamit. Pwede akin na lang? Ha? Kasi hindi mo naman ginagamit, kaya akin na lang. Ayoko nga. Damot mo naman. Ayaw mo mapakinabangan ng iba kaya tinatago mo na lang kahit di mo ginagamit. Ano bang pakialam mo? Sa akin naman yan. Pwede ba? Hubarin mo na nga yung hikaw at ibalik mo na sa akin yan. Oh, eto na. Ka na sumigaw dyan. Kala mo di kita naririnig, inapakalapit ko lang naman sa'yo. Ayan na. Masyado ka naman. Di naman ganun kaganda yung hikaw sa bracelet mo, no? Marami pang mas maganda at mas mamahalin sa mall. Kanina lang sinabi mo na magaganda mga yan tapos ngayon hindi na. O bakit di na ba pwedeng magbago ng comment? Saka na-realize ko na hindi talaga maganda kasi pangit yung ugali ng may-ari. Sinabi mo? Sabi ko, pangit ugali mo. Di na ako magtataka kung bakit ka pinadala ng daddy mo sa Maynila nung wala pa ako sa buhay niya. Kung ako rin yung tatay mo, naku baka pinatapon pa kita sa ibang planeta. Ang kapal naman ng mukha mo. Wala kang alam sa totoong nangyari. Eh yun lang naman ang kunento sa akin ng daddy mo. Baka sa susunod ko pa malaman yung ibang detalye. Pwede ba umalis ka na lang dito sa kwarto ko? Magre-review pa kasi ako eh. Istorbo ka masyado. Bumagsak ka sana sa exam mo. Alam mo kung sinong matalino. Pweh! Mas bata kay Daddy si Marina na noon ay nasa 29 years old lamang. Pero meron na itong 2 anak sa dati nitong kinakasama. Nung una akala ko po ay mabait siya tapos ay hindi pa nagkakalayo ang edad namin kaya naisip ko na pwede ko siyang maging kaibigan. Kaso habang tumatagal ay unti-unti kong nakikita ang tunay na kulay niya. Madalas kasi siyang humirit ng pera at kung ano-anong gamit kay Daddy. Todo bigay naman sa kanya ang tatay ko kahit na nga palugin na noon ang negosyo namin dahil hindi naman na ma-manage ng maayos ng tatay ko. Halos inubos din kasi ni Normalin ang pera niya bago siya iniwan. Pinagnakawan din siya nito pero hindi na hinabol ng tatay ko. Mabuti na lamang at may natira pa rin kaunti para maisalba yung tindahan namin, Papa Dudut. Bukod sa pagiging maluho ay madalas din akong kainggitan ni Marina sa kadahilan ng hindi ko naman alam. Parang ang init ng dugo niya sa akin. Samantalang katulad ni Normalin ay sampid lang siya sa pamilya namin. Malapit ko na tuloy questionin ang desisyon ni Daddy sa pagpili ng mga babaeng gusto niyang ipalit sa mami ko. Wala kasi sa kalingkingan ng nanay ko at parehong mukhang ginagamit lang siya.
Sa kabila ng lahat ay nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko at pilit kong binabaliwala ang mga nararamdaman kong pagtatampo sa sarili kong ama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, Papa's girl ako. Mas close ako sa daddy ko kaysa sa mami ko. Para sa akin ay si daddy na yung pinaka-perpektong ama at wala na akong mahihiling pa. Mabait siya sa amin ni mami at prinsesa ang trato niya sa akin. Pero noong nagkaroon na siya ng ibang kinakasama pagkamatay ng mami ko ay nagbago na rin ang turing niya sa akin. Sa tingin ko ay siya pa rin naman yung mapagmahal kong tatay pero may nagbago na nga lang. Marahil ay impluwensya na rin po yun ng mga babaeng nakakasama niya. Kumbaga ay tinuruan nila si daddy na maging malayo sa akin. Bagay na kinakasama ng loob ko dahil wala naman akong ginagawang masama, Papa Dudut. Katulad ng sinabi ko ay nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako ng college sa edad na 23 years old. Noong time na yon ay wala na ang negosyo namin na maliit na grocery store. Tuluyan na yung nalugi. Walang ibang pinagkakakitaan ng daddy ko at ako na yung naatasang magtrabaho upang bumuhay sa pamilya namin. Noong time na yon ay nakapasok naman po ako sa isang restaurant sa lugar namin at nagtrabaho ako bilang cook. Pero hindi naman kataasan ng sweldo kaya gipit na gipit pa rin ang pamilya namin. Plus, meron pa akong inggitera at mahaderang madrasta sa katauhan nga ni Marina, Papa Dudut. Hoy, Roxanne! Ano yung sinabi mo sa daddy mo na nakikipaglandian ako sa ex ko? At bakit, hindi ba? Nakita ko kayo nung isang araw na kumakain sa fast food kasama yung mga anak nyo. Nakipagkita lang ako sa mga anak ko, yun lang yon. Hindi lang yun na nakita ko. Nakita ko rin kung paano ka lumingkis na parang ahas sa kanya. Kaya alam ko at sigurado ako na nagkabalikan na kayo habang kayo pa ng daddy ko. Siya rin yung lagi mong katawagan sa cellphone, di ba? Tuwing madaling araw sa labas na tinatawag mo pang sweetheart. Ibang klase ka rin eh, no? Kapal ng mukha mo? Gusto mo lang sirain kami ng daddy mo kasi ayaw mo sa akin. Ayaw ko talaga sa'yo kasi manggagamit ka lang. Tama ba yung narinig ko? Ayaw mo sa Mama Marina mo, Roxanne? Hindi ko po mama ang babaeng yan, Dad. Kaya ba ganyan mo siya pagsalitaan kasi hindi mo naman pala sa tinuring na mama? Napakabastos mong bata ka. At ako pa pala talagang bastos? Baka nakakalimutan nyo. Pinakikisamahan ko ang babaeng yan dito sa pamamahay natin kahit na may ugali yan na kinukonsinti nyo lang. Anong ugaling pinagsasabi mo dyan? Alam mo, ikaw masyado kang imbento. Darling, huwag ka maniwala sa anak mong yan. Ayaw lang talaga sa akin yan, kaya ganyan yan magsalita. Alam mo ba, sinabi niya sa akin na gusto niya daw akong umalis dito sa bahay niyo kasi ayaw mo na raw sa akin. Sinabi niya yun sa'yo, darling? Oo! Wala kong sinabing ganyan Ikaw ang imbento eh. Dad, huwag mo sabihing naniniwala ka sa kanya, ako yung anak mo. Di ba sinabi ko sa inyo na niloloko lang kayo niyan? Hindi niya talaga kayo mahal kasi mukhang nakipagbalikan na siya dun sa tatay ng mga anak niya at pineperahan na lang niya kayo. Hoy, hindi totoo yan Bakit ko naman babalikan yung hayop na yun nananakit yun? Alam ko kung ano yung nakita ko. Ginawa mo pa akong sinungaling sa harap ng daddy ko. Masyado kang malisyosa. Gino, pagsabihan mo nga yung anak mo. Pwede ba tumigil na nga kayo? Roxanne, ayoko nang pinagsasalita mo ng ganyan yung mama mo. Mas kinakampihan niyo pa yan kaysa sa akin, Dad. Nag-usap na kami. At nilinaw niya na sa akin na wala nga silang relasyon ng dati niyang kinakasama. Kaya wag mo na lang masyadong bigyan ng kulay yung nakita mo. Wag mo sirain yung pagsasama namin ng mama mo. Ako pa talaga yung sumisira sa pagsasama niyo. Concern lang naman ako sa inyo. Ganyan din yung nangyari sa inyo nun kay Normalin, di ba? Hindi rin kayo nakinig sa akin tapos sa huli, iniwan din kayo at pinagnakawan pa niya kayo. Huwag mo ako kinukumpara sa babae na yon. Magkaiba kami. Para sa akin, pareho lang kayong malandi at manggagamit. Bakit niyo po ako sinampal, Dad? Tigilan mo na kasi pagsasabi na kung ano-ano sa mama mo. Hindi ko po siya mama. At kahit kailan walang sino man ang papalit sa mami ko. Hindi ako katulad nyo na gano'n na lang kadaling kinalimutan si mami at ipinagpalit pa sa hindi lang isa, kundi dalawang babae. Galit ako sa inyo, Dad. Galit ako sa inyo. Ayoko na kayo makita. Ayoko na kayo makasama. Saan ka pupunta, Roxanne? Bumalik ka rito! Hayaan mo na siya. Matanda na yung anak mo. Huwag mo nang binibaby. Kaya lalong lumalaki ulo eh.
Pero anak ko pa rin si Roxanne. At mag-aalala lang ako lalo kung hindi ko alam kung saan siya pupunta. Sinabi ko na matanda na si Roxanne. Siguradong hindi naman siya gagawa ng ikapapahamak niya. Kaya hayaan mo na lang muna yung anak mo. Mabuti pa, pagtitimpla na lang kita ng kape. Halika, doon tayo sa kusina. Ang akala ko, Papa Dudut, ay makikita na ni Daddy ang halaga ko bilang anak niya. Akala ko sa wakas ay kakampihan na niya ako laban sa mga mapang-abuso kong madrasta. Pero nagkamali na naman ako. Kasi kahit sa pagkakataong yon ay pinaramdam niya na hindi niya ako mahal. Kaya naman napuno na ako at sinabi ko sa kanya na galit ako sa kanya. Kita ko ang gulat at lungkot sa reaksyon ng kanyang mga mata pero wala na akong pakialam. Ang tagal kong kinimkim yung galit na yon sa loob ko dahil mahal ko siya at nirerespeto ko bilang tatay ko pero pagod na ako, Papa Dudut. Doon ako nagdesisyon na umalis sa amin sa lalong madaling panahon. Hindi ko lang sinabi sa daddy ko pero nag-apply na ako ng trabaho sa Maynila para pag natanggap ako ay makakalipat na ako. At mabuti na lang dahil pagkalipas ng 1 linggo ay nag-email sa akin ang kumpanyang inaplayan ko. Walang-wala ako ng mga panahon na yon dahil kakaresign ko lang din sa trabaho pero desidido na akong umalis sa amin. Kaya kinausap ko ang tiyahin ko sa Maynila at nagpatuloy sa akin noon kung pwede niya akong tulungan. Hindi ako nakarinig ng kahit na ano sa kanya bukod sa pagsang-ayon niyang pamasahihan ako at bigyan ng pocket money papunta sa Maynila. Noong araw ng alis ko, doon ko lang sinabi sa daddy ko ang plano ko kaya sinubukan niya pa akong pigilan pero hindi ko siya pinakinggan, Papa Dudut. Nagbingi-bingihan ako sa pagmamakaawa niya na huwag ko siyang iwanan at tuluyan ng umalis. Pagdating sa Maynila, kina tita muna ako tumuloy. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang panibago kong career bilang tagaluto sa isang hotel. Masaya ako sa ginawa ko at nakakalimutan ko rin ang problemang dinadala ko. Nagpapadala pa rin naman ako ng pera sa daddy ko dahil hindi ko naman siya matitiis. Pero hindi ko na siya kinakausap ng madalas kasi ayoko na siyang mamis. Wala na kasi akong tiwala sa kanya. Bukod doon ay hindi na rin ako papa's girl. Kaya ko nang itaguyod ang sarili ko nang hindi siya kasama. Lalo pat siya ang rason ng kauna-unahang heartbreak ko. Kahit sinong anak na babae na malapit sa tatay nila ay maiintindihan ang pinanggagalingan ko. Lumipas ang 2 taon. Nalaman kong naaksidente si daddy sa construction site na pinapasukan niya at pinagtatrabahuhan. Nabalian siya ng buto sa binti at kinailangan na sementohin yon. Nalaman ko lang sa mga tiyuhin ko nang ibalita nila yon sa akin. Kaya nga naawa ako ng husto sa tatay ko at agad ko siyang kinontak. Doon ko rin nalaman na pagkatapos niya palang maaksidente ay iniwan na rin siya ni Marina para makipagbalikan sa tatay ng mga anak nito matapos siyang pirahan at gamitin. Kaya agad akong umuwi sa Occidental Mindoro para puntahan siya at bisitahin, Papa Dudut. Dad, kain na po kayo. Ako po nagluto niyang paborito niyong sinaing na tulingan. Talaga? Mukhang masarap na ka. Salamat. Kakain ako mamaya pero pwede ba kitang kausapin muna? Sige po, tungkol saan po? Tungkol sa mga bagay na ginawa ko sa'yo simula nung mamatay ang mami mo. Pasensya ka na talaga. Saan po? Kasi naging masamang daddy ako sa'yo. Kinalimutan kita dahil mas inuna kong intindihin ang sarili ko. Akala ko kasi tama yung mga desisyon ko nung araw. Lalo na nung nagkaroon ako ng kinakasama. Pero hindi pala. Kasi lalo lang nila ako inilayo sa'yo. Tungkol po sa bagay na yan. Sige lang, sabihin mo lang yung mga gusto mong sabihin sa akin. Tatanggapin ko kahit na ano. Kasi alam kong malaki talaga ang kasalanan ko. Aaminin ko na malaki ang tampo ko sa inyo.
dahil hindi kayo nakinig sa akin nung sinabihan ko na kayo na niloloko lang kayo. Ewan ko ba? Anak niyo ko pero hindi kayo naniwala sa akin. Tapos ngayon pareho na nila kayong iniwan kasi napakinabangan na nila kayo. Sa totoo lang, Dad, malaki po yung galit ko. Pero hindi na sa inyo kundi sa nangyari. Narealize ko kasi na kahit anong gawin ko, tatay ko pa rin kayo. At sa loob ng 2 taon na hindi tayo magkasama, natutunan ko na kayong patawarin sa mga dasal ko, Dad. Salamat anak. Malaki yung pagkukulang ko sa'yo bilang tatay mo pero nagpapasalamat ako kasi hindi ko pa rin ako tinakwil. Nagalit ka sa akin pero pinatawad mo pa rin ako. Kayo na lang po kasi ang magulang na meron ako Nawala na nga sa akin si Mami, pati ba naman kayo? Sabi nga sa akin ni Tita, hintayin ko na lang daw po yung araw na ma-realize nyo yung mga pagkakamali nyo. Hindi ko naman nakalain na sa ganitong bagay yun mangyayari. Nakakalungkot tsaka masakit. Mabuti na lang hindi pa rin kayo nawala sa akin kasi mas hindi ko po yun kakayanin, Dad. Gabi-gabi ako nagdarasal na sana hindi ako mamatay ng maaga. Kasi gusto ko pang humingi ng tawad sa'yo ng personal, anak. Pinapatawad ko na po kayo, kaya wag na po muna kayong mamamatay. Gusto ko pa pong bumawi sa inyo, Dad. Gusto ko pa po kayo makasama ng matagal. Gusto ko pa rin naman ikaw makasama ng matagal, anak. Pero nahihiya ako sa'yo Ayoko maging kargo mo ako lalo na't baldado na ako at walang silbi. Hindi totoo yan, Dad. Tsaka mas mapapanatag ako kung ako mismo ang mag-aalaga sa inyo. Kaya nga kung gusto nyo, sumama na lang kayo sa akin sa Maynila para lagi ko kayong nababantayan pag wala akong trabaho. Saan naman tayo titira? Sa tsahin mo? Hindi na po ako nakatira kina Tita. May inuupahan na po akong maliit na apartment. Pwede po kayo magstay doon para magpagaling. Para may kasama na rin ako. Kaya lang sa lagay kong to parang hindi ko pa kayang bumiyahe ng malayo. Saka baka manibago ako sa Maynila pagdating ko dun. Alam mo namang masanay ako rito sa Mindoro. Nanibago rin po ako pagdating ko doon. Pero nakapag-adjust naman ako, Dad. Pero kung gusto nyo, magpagaling na lang muna kayo dito. Papakiusapan ko na lang po si Tito tsaka yung pinsan ko na tingnan-tingnan kayo kapag umalis na ako. Aabutan ko na lang po sila. Tapos kapag magaling na kayo at nakapag-desisyon na, pwede na kayong lumuwas sa Maynila kasama ako. Ay, mahal ko po tong Mindoro kasi dito ako pinanganak tsaka dito ako lumaki. Dito rin nakalibing si Mami. Pero sa Maynila na po ang buhay ko. Doon ko na po gusto magsimula ng bagong buhay. Kaya sana, Dad, samahan niyo na po ako doon. Marami po akong plano at kasama na po kayo sa mga plano ko. Salamat, anak. Umaasa ka na pag-iisipan ko. Pero pipilitin ko munang gumaling. Para naman hindi ka masyado mag-alala sa akin. Salamat talaga kasi umuwi ka rito sa atin. Mahal ko po kayo, Dad, at hindi ko po kayo kayang tiisin. Mahal din kita, anak. Mahal na mahal. Mahal na mahal ko ang daddy ko at kahit na anong mangyari, siya pa rin ang tatay ko. At kahit na marami kaming hindi pagkakaunawaan sa nakaraan ay pilit ko yung sinasantabi para makapagsimula ng panibagong buhay. Masarap at magaan sa dibdib ang magpatawad lalo na kung magulang natin yon. Kaya naman hindi ko pinagsisihan na pinabalik ko sa buhay ko ang daddy ko, Papa Dudut. At alam ko rin na masaya si Mommy at proud siya sa akin dahil nalagpasan ko ang mga pagsubok na pinagdaanan ko. Hindi nagtagal ay gumaling po ang bali sa binti ni Daddy at nang sumunod na taon ay lumuwas na siya sa Maynila. Kasama ko siyang tumira sa apartment na nirerentahan ko. Sakto na may bakanting tindahan din sa unang palapag nito na pwede ring rentahan kaya naman kinausap ko ang tatay ko kung gusto niyang magtinda doon para may libangan siya. Sumang-ayon naman siya pero noong sumunod na taon pansamantala yung nahinto dahil nga po sa nag-pandemic. Doon ko mas natutuhang pahalagahan ang mga sandali na kasama ko ang tatay ko dahil walang kasiguraduhan ang buhay. Mas lalo kaming naging close ni Daddy, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay kasal na ako sa husband ko at may isa na akong anak. Pero kasama namin si Daddy sa bago naming bahay. Siya nag-aalaga sa anak namin habang nasa trabaho kami ni Mister. Malaking bagay po ang tulong na yun ni Daddy sa amin dahil may naiiwan kami ng aming anak.
At very thankful naman kami sa kalakasang patuloy na pinagkakaloob sa akin at sa aking tatay Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko sa Barangay Love Stories. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at ng inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa inyong istasyon and more power po Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay Roxanne. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.